Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So ayan nga mga boss, at nakuha na natin yung mga kawayan na kinuha natin sa kaibigan natin. At ito nga, at isinakay lang natin ito sa kulong-kulong. At the same time, bumili na rin tayo, nag-order na rin tayo sa kanya ng dalawang kalan na di kahoy po ang mga to. At ayan nga mga boss, at ipapasilip ko na sa inyo yung mga ginagawa natin at pinagkakaabalahan natin dito sa ating farm. So ayan mga boss. So kung nakikita nyo mga boss, meron ako ditong ginagawa na isang project. Ito po yung kulungan ng mga kalapate, dahil gusto ko kasing iayos yung mga kalapate natin dahil sa nasisikipan na rin ako doon sa kanilang tirahan. At pangalawa, lahat ng mga itlog nila is nabubugok. At hindi lang yon, tinutukan na rin nila. So naisip ko is gumawa na lang muna ng ganito. Bali itong ginagawa ko na to is ito yung suggest ni Bayaw. Kaya kay Bayaw, i-shout out sa iyo. So ayan mga boss, ipapasilip lang natin sa inyo kung ano yung natapos natin kahapon. So bali ito yung kabuuan ng natapos natin kahapon. Ng ilang oras lang natin to ginawa. Kung makikita nyo mga boss is naglagay tayo ng ganito. Pinaka-supporter niya. Kasi kung nakikita nyo mga boss, itong mga pinagpakuan natin dito, kung hindi tayo maglalagay ng ganito na supporter niya dito, pinakaipit niya is matatanggal din to. Kunting hugot lang nila ng palabas is matatanggal na to. Kaya ganito yung ginawa natin. So kahit hatakin natin yan, kung nakikita nyo, kahit hatakin natin yan, hindi yan matatanggal. Pero pag wala talaga to, mangyayari yan. Pag hinatak natin yan, tanggal din kaagad. Yung pinakapako niya is mahuhugot. So ayan, so bali siguro ang gagawin na lang natin dito sa kabilang side, tapos magkabilang side yan, then dito sa harapan is pintuan, tapos dito sa ibabaw. So anong oras na hindi pa tayo masyadong makagawa, gawa nga ng maya kasi umaambon. So kung nakikita nyo yan, ang ano natin ngayon, panahon natin ngayon is makulimlim, tapos maya umaambon. So mababasa tayo dito, kahit na sabihin natin mapuno dito, mababasa pa rin tayo. Ayan. Pero maya siguro is itutuloy na natin to mga boss. Bibigay na lang ulit tayo ng panibagong update pag nagawa na natin to. So ayan na nga mga boss, at nakakuha tayo ng pagkakataon at medyo lumiwanag naman na yung sikat ng araw at hindi na rin umaambon. Ayan, kumuha na tayo ng mga gamit natin. So kung nakikita nyo mga boss, ay meron akong ginagamit dito na rechargeable drill machine. So ang purpose po ng paggamit natin ng rechargeable drill machine is para butasan muna natin yung kawayan na ipinapako natin. Kasi pag once na dinirect kasi natin na ipako yung kawayan, ang nangyayari po dyan is nagka-crack po yan. So ang pinakadabis po talaga is gumamit muna ng drill machine na pangbutas, kahit konting butas lang, para nang sa ganun hindi po mag-crack yan. Kasi useless lang din naman yung gagawin natin
kung hindi natin babarinahin to at magkaka-crack lang. So nakikita nyo is malapit na natin to matapos mga boss. Sa totoo lang mga boss, itong ginagawa ko na to is pilit ko na tinatapos na gawin ito kasi gusto ko kasi na mai-transfer muna pansamantala yung rabbit natin dito. Kasi kailangan kasi nating umalis muna. Siguro mawawala tayo ng 1 week na wala tayo dito sa farm at mayroon tayong aasikasuhin lang. Kaya pinaka-importante na matapos ko talaga to. Kasi dito ko ilalagay yung mga rabbit natin at hindi lang yon, lalagyan natin ng maraming dayami, then maraming pagkain. Para sa 1 week na yon is hindi sila magugutom at hindi sila mauuhaw. Sayang din naman kasi kung mamatay yung mga alaga nating mga rabbit. At yung mga kalapati naman natin, hindi naman natin may lilipat agad-agad. Kasi ang nangyari is nangitlog na sila. At napansin ko kasi na pag once sinahawakan yung mga itlog ng mga kalapate is ayaw na nilang libliman. Ginagawa na nila doon is tinutulak-tulak na lang nila hanggang sa malaglag. Or pag nauuhaw naman sila at nagugutom is isang rason kung bakit tinutukan nila is nagugutom sila at nauuhaw. Yun yung doon sila kumukuha ng pagkain nila. So kung titignan nyo dito mga boss is nabitin lang tayo kaya kailangan muna natin maglagari para nang sa ganun is meron tayong magagamit dito sa naiwan na ilang espasyo. So itutuloy lang natin to mga boss at hanggang sa makita nyo yung totally na matapos na natin to. Ikwento ko nga lang pala mga boss, after ng araw na to na ginagawa ko to, napansin ko nung nagpapahinga na ako ng gabi, may nakaligtaan pala akong gamitin. Yung gloves, nakalimutan kong gumamit ng gloves, kaya tuloy yung kamay ko nagkapaltos-paltos at hindi lang yon, sobrang sakit. Pero sanay naman kasi tayo sa hirap ng buhay, kaya kahit papano is hindi naman natin masyadong ininda. Pero ganun pa man, meron naman tayong gloves kaya pwede naman natin gamitin. Yan nga lang nakalimutan ko at nakaligtaan ko. At malaki din yung maitutulong nun kung meron tayong mga gloves na ginagamit. Kasi pag once na nagpukpok tayo or nagmamartilyo tayo, nagpapako tayo, once na nagkamali tayo, hindi natin mapapansin is tatama yung martilyo doon sa mga daliri natin, lalong-lalo na sa parte ng kuko. Kaya yun lang, siguro sa mga gustong gumawa ng mga ganito or yung mga gustong yung mga nagtatrabaho, ingat-ingat lang po kayo. Kung meron naman kayong mga complete gear, meron kayong gloves, mas maganda kung gamitin yung mga yon. At nang hindi kayo basta-basta na didisgrasya. Yan. What's up? Mayroong nagbabalik. Si Azol. Yan, si Azol. Azol, very long time ha. Ano nangyari sa'yo? Ha? May ginagawa. May ginagawa. Hindi, mamaya. So, ay mga boss, mayroon tayong ginawa na pintuan ng ating kalapatits. So ganito yung ginawa ko, inanggil ko siya. Ang ganda ng pagkakadali ko sa angle. Yan o. Pantas. Pantay na pantay, kuwang-kuwa. Parang karpentero. Wow! Dikit na dikit oh. Astig. Mano-mano na lagari lang yan. Yeah. Yan ang pintuan ng kalapate. Yan. Si Asol Kent. Matagal na hindi nagparamdam to. Yan. Pumunta si Asol dito, ang dami niyang kwento eh. Kwentong kwela. Kwento ni Kupong. Istorya ni Kupong. Ayan. Nagbabasag pa.
So ayan mga boss, ito yung nagawa natin sa araw na to. Bali na ikabit na natin yung mga side by side. Ayan. Tapos dun sa kabila, naipako na natin. Tapos ito din, nagawa na rin natin. Ito na rin yung pintuan niya. So ang hindi pa na ilalagay dito is yung bisagra, at wala tayong bisagra. Kailangan muna nating bumili doon sa bayan para sa bisagra na gagamitin natin. Tapos ito, so the following day, ito naman yung lalagyan natin ng net. Kasi nga anong oras na, hapon na, at kailangan na rin natin magpahinga para mamaya pwede na rin tayong maligo. So ayan, gandang pag-anuhan gawin, gandang anong tawag ba doon, kahit nga sa mga manok napakaganda niya na gamitin. Manok, rabbit, kalapate, ayan. Kahit ako bumibilib sa gawa ko. Wow! Yes! Meron din pala akong tinatagong ganitong talento. So ayan, pangatlong araw na natin dito sa ginagawa natin na project. At kailangan ko na talagang matapos to dahil palapit na ng palapit yung pag-alis ko. Iiwanan ko kasi to, tulad ng sinabi ko, iiwanan ko to ng 1 linggo. Kaya kailangan matapos ko to. So ayan nga, napansin nyo, gumagamit na ako ng gloves kasi kung hindi pa ako mapupukpok sa daliri, malamang is hindi ko maalala na mayroon pala akong gloves dyan. So ayan na nga. At itutuloy na lang natin yung ginagawa natin at nilalagyan na lang natin ng net. At hindi lang yon, iniipitan natin ng kawayan pa ulit nang sa ganon hindi basta-basta natatanggal tong ginagawa natin. So bali, ito na po yung pinaka-upper na po ng ating kulungang kalapate mga boss. So ayan na nga mga boss, at natapos na rin yung ginagawa ko dito na project. At itong kulungan na to, itong project na to is para sa kulungan ng kalapatits natin. Ayan. So gumamit lang pala ako dito ng net. Ayan, dito sa taas niya. Tapos dito sa front, gumamit tayo dito ng screen na coated ng plastic. Pero alambre po yan sa loob niyan. Coated lang po siya ng plastic. Tapos gumawa tayo dito. Ito yung pintuan natin. Ayan. Yun. Kala ko hindi pa mabubuksan. Ang ganda ng pagkagawa ng pintuan. Ayan. Nilagyan ko ng konting design. Ayan. Para naman medyo elegance naman kung tignan. Wow, elegance. Astig. So ayan, maluwang yan. Tapos dito sa side by side, gumamit tayo dito ng kawayan. Ayan, magkabilaan po yan, kawayan. So ayan, kung titingnan nyo mga boss, is maluwang na maluwang talaga to. At ito muna yung ilalagay natin pansamantala dahil iwanan natin to
yung rabbit natin. Isang rabbit muna yung ilalagay natin. Bali, yung ilalagay muna natin na una-una is yung female. Yung male muna na rabbit. At isusunod na lang natin dito yung dalawang female na rabbit natin. Kasi kung yung female lang uunahin natin na ilagay dito, baka pagkaisahan yung rabbit natin na lalaki. Saka hindi lang yun, baka kung gusto ng rabbit natin na kastahan yung dalawang babae dyan, baka hindi niya makastahan kasi nga territorial din kasi ang mga rabbit kasi. Ayaw pa sampa kung alam ng mga babae na yung kulungan na yun is para sa kanila. So, kailangan na unahin muna talaga natin tong lalaki na to. Para pag nilagay yung dalawang babae, no choice yung mga dalawang babae na yun, kundi pag once na inupuan siya ng lalaki, ibibigay niya na yon. So, ayan na nga. Kukunin lang natin to at ilalagay na natin, mga boss. Hindi ko alam kung tong pagkuha ko sa rabbit, yung paghawak ko sa rabbit is ito nga ba yung tamang pagkuha or paghawak. Pero napansin ko kasi sa mga nag-aalaga ng mga rabbit, ganun sila humawak. Bali kung titignan mo is parang dun sa parte ng batok para hindi masyadong makapalag or makagalaw. So kung napapansin nyo mga boss, dun sa kulungan niya is masikip at dito maluwang kaya medyo naninibago siya. Ayan. At makikita naman natin na yung rabbit natin is safety at talagang malawak yung kikilusan niya mga boss. Balak ko kasi nito, tong rabbit na to, sabi nga nila is masarap yung karne nito. Sana nga makapagparami tayo at nang masubukan naman natin na magkatay or kumain ng rabbit. At masustansya to. Pangalawa is hindi ito makolesterol mga boss. Sana makapagparami nga. So ito yung dalawang rabbit natin na female. Bali yung isa napakalaki na niya. Ewan ko, tumitimbang na ata to ng 4 na kilos. 3 o 4 na kilos. Tapos yung isa maliit pa yan. So sana makapagparami tayo nang sa ganan is maayos-ayos na. At makapagparami din para may pangbenta din tayo mga boss. So ayan mga boss. At hanggang dito na lang muli ang ating update sa ngayon sa ating small mini backyard fish farm natin. At sa lahat ng mga subscribers natin dyan at followers natin, please lang po pakishare na lang po itong video na to. Nang sa ganun is malaman po ng mga kaibigan po natin dyan, kakilala po natin na mayroon po tayong ornamental fish farm dito is sa area po ng Labuan, Sangkintin, Pangasinan mga boss. So, bali, ang ginagawa po kasi natin ngayon dito is nagbe-breed po tayo ng rabbit. Tapos, kalapatits. Meron din tayong mga kalapatits dito kasi yung mga kalapati natin is galing kay Bayaw yung isa doon. At yung iba is swinap natin sa mga alaga natin mga isda, mga boss. So, sa mga gustong bumili ng mga rabbit dyan at mga kalapati, mayroon po tayo dito. Pero sa ngayon ay magpaparami pa lang tayo dahil ilang peraso pa lang to. 3 pa lang yung rabbit natin at 4 pa lang yung natin, kalapati natin. So, magbibigay na lang ako ng mga ibang update ulit sa mga alaga nating mga isda, alaga nating mga rabbit at mga kalapati natin. So, sana mga boss ay hindi po kayo magsasawa na manood sa aking vlog. Kaya ako'y nagsasabi sa inyo ng mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Happy fish out. Alright, paalam.